kuya, mag-Diyos ka mo. Wala ko sa nangyari doon. Kausun na yan, survivor, wala akong. Nandito ako sa probinsya. Sa Bicol. Ako si Chris Estacio. Isang 21 years old. Taga Bicol. Doon ako tinawan. May karamay ako doon sa nangyari doon sa Ocean Layers. Pagkakaalam ko kasi, ang kwento talaga dyan, ang kapatid ko si Christopher, as in Chris. Tapos na sila ng high school, kag-graduate lang. So, ang nangyari, celebrate sila ng party ng mga friend niya o mga classmates niya doon nga sa Ozone Disco. That was matagal na, 1997 I think. So yun, so ang nangyari sa kanila, habang nagse-celebrate, lumabas siya ng Ozone para manigarilyo. So paglabas niya, after manigarilyo, so yun yung time na nagkakagulo na sa loob at sumabog na yung disco nga na sinasabi. So nakasurvive naman tong kapatid ko kasi nga, kaya nga lang, anong problema, yung kanyang mga classmate ay nadamay doon. So, ang malaking effects. Hindi siya nasunog, pero sa isip niya, saka sa emotionally, niya ngayon, nagkaroon siya ng trauma sa mga pangyayari na yun. Until now, ang tagal-tagal na panahon. So, kaya kung meron naman magtanong sa kanya, hindi siya makakasagot ng tama dahil yun nga nag-i-effect sa kanya, nagkaroon siya ng trauma. Hindi normal yung naging pag-iisip ni Christopher. Tayong Ozone Disco na yung mga graduate 50 pesos lang ang entrance fee. Confirm na siya, na nandoon siya kasama ng mga kaibigan niya. So alam ko ang ginawa ng pinuntahan nila. Tapos yun naman, safe naman siya, kaso lang ang nangyari nun is kaya siya nakaligtas kasi ang pagkakwento niya is meron sa kanya nagyaya na magyosi, bata hindi niya kilala. So kung hindi siya nagyosi sa labas, ibig sabihin nun kasama din siya doon sa isa sa mga namatay. Kaya sading miracle yun na hindi niya talaga kilala yung bata daw, pero daw sumama daw siya kasi daw nagyaya na magyosi. Kasama niya doon yung girlfriend niya. Ang alam ko kasama ata sa mga namatay na ngayon. Ang side effect sa kanya is para siyang nagkaroon siya ng mental illness, nagkaroon siya ng trauma dahil dun. Yung marami na mga tao dun sa Sa loob. Sa loob. Ay, yung mga nasunog. Mga awan nila. At least ikaw, nakasurvive ka. Nakita ko yung umaga. Umaga na. Maraming tao. Nagkagulo doon sa loob. Tapos, dumaan lang kami doon, minibus kami Tingin ko sa kanya, pag nakikento siya, pag tinanong mo siya, anong nangyari doon? Parang in denial siya na nandoon siya. Kasi ang sinasabi niya, that time daw yun, nasa Bicol lang daw siya. Wala naman daw siya doon sa Ozone Disco, yun nangyari yun. Narinig niya lang daw sa balita yun. Parang dinideny niya na, parang ayaw niya i-admit sa sarili niya na yung scene na yun, yung nangyari yun, na wala siya. Wala siya doon. Ganun. Parang nabubuhay siya sa nakaraan, yung hindi pa nangyari yung Ozone. Parang in-stop niya yung buhay niya na hanggang dun lang sa hindi pa nangyayari yung Ozone tragedy. Yung kumbaga ayaw niyang na-experience niya yun. 21 years old lang daw siya. Nung hindi pa nangyayari kay Chris yung ganong pangyayari sa buhay niya, after mag-graduate niya ng high school, nagtrabaho yan sa 7-Eleven. Tapos, napakabait na kapatid. Unang-unang sahod niya, binili niya lahat ng pagkain para sa mga kapatid din namin na mas maliliit pa kay Chris. Matino ang isip, napaka sipag, mabait na bata.
Yun na nga, hanggang sa nagkaroon na nga siya ng trauma dun sa nangyari na yun sa ozone. So ngayon, since na meron nga siyang ganong effect sa pag-iisip niya, so ang role niya sa bahay ngayon is kahit paano nakakatulong naman siya sa mga maliliit pa niya na mga kapatid, sa mga pamangkin ko, since nandito naman kami lahat sa isang compound lang. Kahit paano, yun, nasusubaybayan niya yung mga bata at alam naman niya kung ano yung tama at mali. Pag nakikita niya yung mga bata, sinasaway din naman niya. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga siyang kakausapin din at bibigay yung gusto niya. Kasi may mga time din na pag mainit ang ulo niya, bigla mo na lang marinig, nagdadabog or may nababasag na something. Kasi nga, parang kailangan mo lang talaga siya kausapin at ibigay kung ano yung gusto niya. Sa ngayon, sa nangyari sa kapatid ko, siguro ang matutulong na namin sa kanya is moral support. Though hindi naman siya nasunog, pero yun na nga, nagkaroon nga siya ng effect sa sa pag-iisip niya. Ang pinakamaganda magawa namin sa kanya, syempre, tulungan na lang siya at yung support namin sa kanya nandun pa rin. Though basta importante hindi siya nananakit ganyan kasi nga nawala siya sa sariling pag-iisip niya. So suportahan na lang namin siya. Sa ngayon, nasa bahay lang siya. Tapos yun, kung ano yung gusto niya, binibigay na lang din namin sa maabot na makakaya namin. So harmless naman yung kapatid ko. So, sa pangyayari na yun, kailangan talaga suporta ng family ang dapat na ibigay sa kanya hanggang sa kahit papaano makarecover siya.